Amen. Praise the Lord. Salamat, Irish, for that beautiful, beautiful song. Magandang umaga po sa ating lahat. Yeah, it's good to see you all. Ngayon pong buwan ng May at buwan ng June, tayo po ay may series of lessons entitled Loving the Body of Christ. Loving the Body of Christ, the Church. Tayo po ay dadako po ngayong umaga sa isang lesson na ang pangalan ay God's Pattern in Loving the Body of Christ. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, I'd like to invite you to read with me the book of 1 John chapter 4. We will be reading from verse 7 to verse 12 from the NIV. Please follow me as I read to you the word of the Lord. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. And this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head and join me in a word of prayer. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na amin pong kalakasan, na amin pong encouragement, na amin pong inspiration. Ito po ang pagkain ng aming kaluluwa. Ikaw po nagsabi that man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. This is how we feed our soul. This is how we feed our spirit, by listening, meditating, and studying your word. So help us today to receive all that you have in store for us. Thank you for your love, and thank you for your word. In Jesus' name, amen and amen. So, ang una pong tanong na gusto ko pong ating pag-isipan ng sama-sama is yung tanong na, can we command love? Pwede po ba nating iutos ang pag-ibig? Joyce, ibigin mo nga si Raymond. Pwede ba nating iutos na lang yon? Raymond, ibigin mo nga si Joyce. Is that something we command? We can command. Let me tell you, kapag po nabasa niyo yung salitang love in the Bible, it does not always mean the same thing. Sapagkat ang love in the Bible has many different Greek words, and they are not the same. They're not the same. So when the Bible talks about, for God so loved the world, it's not romantic love. It's agape love. And agape love is different from romantic love, different from platonic love, and other kind of love, eros kind of love. So we need to know what the Bible is talking about when the Bible says, love one another. Love is not a feeling. Yun po ang problema minsan na marami sa atin. Pag hindi mo feel, pastor, hindi ko feel. Kailangan bang maintayin mo na ma-feel mo bago mo gawin yung pagmamahal? Let me tell you this. Love is a decision. Love is a commitment. Love is action. And sometimes feelings will follow, sometimes it will not. But just the same, we have to obey the commandment of God. I don't know if you will ever feel love for your enemy. The Bible says, love your enemy. How can you ever have feelings for your enemy? But the Bible says, Jesus says, God says, love your enemy. So that's why we need to find out, how do we express our love? How do we love?
especially the body of Christ. Now, here, makikita po natin yung God's pattern for loving the body of Christ. Kung babalikan po natin, ito pong 1 John 4, 7, and 8. Ang sabi po dyan sa Tagalog, mga minamahal, mga kapatid, mga minamahal, mag-ibigan kayo. Bakit? Mag-ibigan kayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. So, binibigyan po tayo ng reason ng Bible kung bakit kailangan tayong magmahal, kung bakit tayong umibig. Mga kapatid, mga minamahal, mag-ibigan kayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. God is love. Sabihin niyo po, God is love. That is the character of God. That is the nature of God. God is love. If you slice God into small pieces, every bit of it will be love, love, love. God is love. Everything about God is love. Kaya nga po ang sabi dito sa verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Whoever does not love does not know God. In the body of Christ, kaya po tayo body of Christ, sapagkat tayo po ay lahat ay ipinanganak sa Panginoon. Yung po ang sabi dyan, born of God. We are born of God. Mga minamahal, mag-ibigan kayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Okay? So taas nga po ang kamay ng mga anak ng Diyos. Amen. John 1:12, ang sinumang sumampalataya sa Kanya, ang sinumang tumanggap sa Kanya, ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So tayo pong sumasampalataya, tayo pong mga tumanggap kay Kristo ay mga anak ng Diyos. Tayo magkakapatid sa Panginoon. Brothers and sisters, we are one family, we are one body. And the head of the body is Jesus Christ. Hindi po tayo social club na parang Lions Club. No, this is not a club you are joining. This is not a religion you are joining. You are not here and you join our religion. No. This is a family. We are all children and God is our Father. Kamukha po natin sinasabi, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. We have a Father, we are children, we are one family. Paano ka po magiging part of the family? Kailangan ka pong tumanggap at sumampalataya. Ang tunay na mga anak ng Diyos, ang sabi po dyan, ang tunay na mga anak ng Diyos ay yung mga taong umiibig. In other words, kung hindi ka po umiibig, if you do not love, if you do not practice love, if you do not obey love, then you are not a child of God because God is love. Dear friends, love one another, for love comes from God. Let me tell you this, without God, we cannot even love. Our hearts are empty. The Bible says that the Holy Spirit pours out the love of God in our hearts. And from that love from God, we share the love to others. You cannot run on empty. You cannot give what you do not have. If you don't have God in your hearts, you do not have love in your hearts, and you cannot give what you do not have. And so first, you accept God in your heart, and God will fill your heart with love, and that is the love that you share with others. That's how it works. Let us love one another, for love comes from God. Kung tinanggap mo na ang Panginoon sa puso mo, you become a child of God. Kung tinanggap mo na ang Panginoon sa puso mo, God will fill your heart with love. In fact, ang sabi dyan, whoever does not love, does not know God. So, isang sign na hindi ka pa talaga anak ng Diyos. Sabihin niyo po, sign. Yan. Ano nga ba, Raymond, ang sign na ang isang tao ay in love? Yung ba yung hindi nakakatulog,
di na makatulog, di na makakain, tinatagyawat sa ilong. Yung ba ang sign na ikaw ay in love? Let me tell you this. Ang sabi po ng Bible, the sign na ikaw ay anak ng Diyos ay ikaw ay may love o may pag-ibig. Verse 8, whoever does not love does not know God because God is love. This is how God showed His love among us, that He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. In fact, pinatunayan daw ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng Kanyang pagpapadala sa Kanyang anak upang isakripisyo ang Kanyang sarili para sa atin. Kaya nga sa Bible, sabi sa Bible, greater love has no man than this, than a man give his life for his friends. You see? The Bible is very clear. Greater love has no man than this. Meaning, wala nang lalaki pa sa pag-ibig ng Diyos kahit saan mo i-compare. Nothing compares, sabi nga. Nothing compares to the love of God. Our love for our family, our love for our nation, our love for things will never compare to the love of God. Because John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. That's the ultimate expression of love. That is the ultimate sacrifice of God. Imagine, sinacrifice niya yung kanyang anak alang-alang sa atin na tayo'y maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nothing compares to the love of God. Pinatunayan niya yung kanyang pag-ibig nang ibinigay niya si Kristo para sa atin. Yan. Papasukin natin si attorney. Yan. Magandang umaga po, attorney. At beautiful wife. I forgot her name. Alam ko, ina-announce namin, attorney, na speaker ka namin sa June 22. Baka hindi mo pa nailista. Anyway. So God is love. This is love, not that we love God, but He first loved us. So mga kapatid, hindi po tayo ang unang nagpakita ng pag-ibig sa Diyos. No. Hindi nga natin kilala ang Diyos eh. Wala nga tayong pagpapahalaga sa Diyos. Pero dahil sa Kanyang pag-ibig, ipinakita niya ang Kanyang pag-ibig nung siya ay namatay sa krus. He first loved us. And when we heard the gospel, we fell in love with God. And so we responded to the love of God. Parang isang dalaga na nililigawan. Na nung ma-realize niya, yung nililigaw sa kanya ay tunay ang kanyang pagmamahal at pag-ibig, yung dalaga ay nag-respond sa kanya. I love you, do you love me? At yung dalaga, ang sabi niya, yes, I love you too. Responding to the love shown to her. The same way with God. Ang ating relationship with God is a loving relationship. Pakilagay mo nga dyan, Joyce, sa may Matthew chapter 22, verses 36 to 39. Ano po ang sinasabi dyan sa may Matthew 22, verses 36 and 39? May nagtanong kay Jesus, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Now, alam po natin yung 10 commandments, di po ba? 10 commandments. Thou shalt not murder, thou shalt not steal, thou shalt not covet, thou shalt not bear false witness. 10 commandments. And there are many others. But ang tanong po ng teacher of the law is, which is the greatest commandment? Ang sagot ni Jesus, very clearly, verse 37, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. So, sometimes you look in the Bible and you say, wow, ang kapal-kapal naman ng Bible. Ang dami-dami namang nakalagay sa Bible. In fact, yun po ang aking dilemma when I was a new Christian. When I was a new believer. Sabi ko po doon sa pastor, Pastor, ini-expect ba ng God na sundin ko yung lahat ng sinasabi sa Bible?
Ang sabi niya, of course, bilang ikaw ay anak ng Diyos, ini-expect ng God na sundin mo lahat ng nakasulat sa Bible. Sabi ko sa kanya, Pastor, paano ko pong susundin ang Bible? Hindi ko pa nababasa yung buong Bible. Sino na po sa inyo ang nakabasa ng buong Bible? Taas ang kamay. Ayun, palakpakan nyo nga po si Ka Junior. Palakpakan nyo po, please. Imagine niyo sa karamihan natin, isa si Ka Junior sa nakabasa ng Bible from cover to cover. It's an amazing thing na mabasa mo ang Bible from cover to cover. But for many of us, hindi po natin nabasa kahit 1/4 ng Bible. How do you expect to obey what you have not read and you have not known? It's hard. That is the reason why Jesus simplified everything. You take the whole Bible, 66 books from Genesis to Revelation, and Jesus said the greatest of all commandments in all of the Bible is love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength or all your mind. If you summarize the whole Bible in one word, it's love. Sabihin niyo po, love. It's easy to understand. It's easy to remember. The whole Bible is summed up in one little word, and that word is love. I cannot forget love. Every time you turn on the radio on your car, it's all about love. All the songs are about love. If you watch movies in Netflix and other things, it's all about love. There is something about love that inspires all the music, all the movies, all the books, because love is the driver of the human soul. We all long for love. We know love. We want love. We desire love. And let me tell you, the greatest love is God, because God is love. It's not a feeling. In fact, it's a commandment. So it's not wrong to say that, yes, we can command love. Because Jesus is saying the greatest commandment is love. Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind, and love your neighbor as you love yourself. Katatapos lang po ng eleksyon. And alam po natin na karamihan sa mga sinasabi ng mga kandidato kung bakit sila tumatakbo ay sapagkat mahal nila ang ating bayan. For the love of country, they say. Mahal ko aking mga kababayan sa Marikina. Mahal ko aking mga kababayan sa Tanyong. Kaya ako tumatakbo sa pagka-mayor o kapitan. So their motivation is love. Sabi nila. Tinuturo po natin sa mga bata sa lahat ng eskwelahan. Marami tayong mga teacher dito, ng mga taga-DepEd. Tinuturo natin, love of God, love of country. You see, love of God does not require feelings. Love of country does not require feelings. Love of the church does not require feelings. It's an act of the will. Love is a choice. Pipiliin mo lang. Sino po nagmamahal sa ating bayan, taas ang kamay? Yan. Kung minamahal mo ang bansang Pilipinas, whether you feel like it or you don't feel like it, kailangan po tayong magbayad ng buwis. Ganun po mahal mo ang bansa mo, bayad ka ng buwis. That's an expression of your love for your country, patriotism. Mahal mo ang bansa mo, lagi ko po sinasabi to sa aking wife. Kasi kami po, my wife is a pathologist. Marami po kaming laboratory and I'm the driver. And we have laboratories so many places. Meron po kami sa Laguna, pupunta namin Batangas, Bulacan, different places. Pag kami po yung nagda-drive, like ko sinasabi sa Mami, timo ang Marikina. This is what sets Marikina apart. Ang Marikina, kaysa ka pumunta, malinis. Malinis. Ako po yung taga Quezon City. That's where we live. Manila, that's where my wife works. And let me tell you,
kung i-compare mo po ang Quezon City at ang Manila, hindi po sila tatabi sa kalinisan ng Marikina. Kasi nga pumunta, napakalinis. I think, sapagkat ang mga taga Marikina ay mahal nila ang Marikina. Oh. Kaya hindi sila basta-basta nagtatapon dyan, nagkakalat, maayos. Pag mahal mo ang iyong bayan, hindi ka magkakalat, hindi ka magtatapon, hindi ka aayusin mo lahat. In the same way, pag mahal mo ang bansang Pilipinas, susunod ka sa batas. Balita ko, bukas daw ay i-implement na yung NCAP, no contact apprehension, sa mga may sasakyan. So, sinasabi ko nga sa wife ko, hindi na tayo pwedeng tumakbo sa red light. Diba, no? Pag nakita mo, hinto ka na, baka mapicturean ka. Hindi ka na pwedeng tumakbo pagka-coding. Hindi ka na pwedeng basta mag-change lane kapag mga solid lines. You just have to follow the rules. Kung mahal mo ang iyong bansang Pilipinas. Marami po tayong expression ng pagmamahal sa bayan. Hindi kailangang feel mo. Hindi kailangang feel mo. Minsan po gusto mo magpatakbo ng mabilis, may speed limit. Hindi mo feel yung mabagal. Hindi mo feel, pero you have to obey the law kasi mahal mo ang iyong bansang Pilipinas. In fact, marami sa inyo, sawan-sawa na sa bumoto dahil po wala naman daw nagbabago, pero dahil mahal mo ang Pilipinas, it is your civic duty to vote. Taas po ang kamay ng mga bumoto. Yan, nagmamahal sa Pilipinas, bumoto. So mga kapatid, let me make this clear. Ang pagmamahal sa Diyos ay hindi nangangailangan ng feelings. Ang pagmamahal sa katawan ni Kristo ay hindi nagre-require ng feelings. It is a choice. It is a decision. It is your action. Do the loving thing. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, do the loving thing. Isa pa ho, do the loving thing. Whether you like it or not. In fact, sinabi po ni Kristo, kung ang kaaway mo ay nauuhaw, painumin mo. Kung ang kaaway mo ay nagugutom, pakainin mo. Kung ang kaaway mo ay walang maisuot, bigyan mo ng damit. Wag kang gaganti. Sabi niya, wag kang gaganti. Ako ang gaganti. Ang sabi ng Panginoon. Hindi mo feel, kaaway mo. Nakita mo yung kaaway mo, Perry, nauuhaw. Papainumin mo ba yun? Papainumin ko ng laso niyan, pastor. Hindi mo feel, painumin yung kaaway mo. Pero ang sabi ni Kristo, pag nakita mo yung kaaway mo nauuhaw, painumin mo. You just do the loving thing. Don't wait for the feeling, just do the loving thing. Painumin mo yung nauuhaw, pakainin mo yung nagugutom, ibigay mo yung kaya mong ibigay, that is the loving thing. Huwag kang magmumura, that's not loving. Huwag kang mga-away, that's not loving. Huwag kang mag-take advantage, that's not loving. Huwag kang mang-aapi, that's not loving. Let me tell you, that is how you obey the way that the word, love your neighbor as you love yourself. You don't need to wait for the feeling. You don't need to rely for the feeling because if you do, feeling may never come. So, paano po nating maipapakita ang ating pag-ibig sa body of Christ? Let me give you one last verse sa may John chapter 13, verses 34 to 35. This is Jesus talking to us. Ang sabi ni Jesus, a new command I give you, love one another. Now, masabi niyo, Pastor, bakit sabi niya, a new command I give you? Hindi ba yung love the Lord your God, nasa Old Testament? If it's in the Old Testament, it's in an old command. Bakit ang sabi dyan, a new command I give you? Well, because dito, binigyan niya tayo ng pattern. Binigyan niya tayo ng model. Ano sabi dyan? A new command I give you, love one another as I have loved you. You must love one another. Can you say amen? Amen. Kaya siya new command. Sapagkat sabi ni Kristo,
pag magmamahal kayo, magmahal kayo kamukha ko. As I have loved you. Kung paano akong nagmahal, ganun nyo din ipadama ang inyong pagmamahal sa gawain ng Diyos. Alright? Susundin mo lang yung pattern ni Jesus. Si Jesus, ang sinabi niya, pag sinampal kayo sa kanan, ipasampal niyo pa yung kaliwa. Pag kinuha yung inyong balabal, ibigay niyo pati damit. Yun ang pag-ibig ni Kristo. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, kaya ang sabi ng Biblia, dapat willing tayo na ibigay ang ating buhay para sa Kanya. So ang pattern is si Jesus. Do you love like Jesus? That's the question. Ang feeling ba ni Jesus is laging okay? In fact, may salita si Jesus, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan, kayong mga walang pananampalataya. Di ba? Very clear? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan, kayong mga walang pananampalataya. Meaning, hindi laging may feelings si Jesus. Sapagkat minsan, ang nakikita ni Jesus ay rejection, doubts, rebellion. So Jesus does not always have the feelings, but He always have the love. Sa kabila ng ginagawa natin, in fact, nung siya'y nakapako sa krus, ano sabi niya? Ano sabi ni Jesus nung siya'y nakapako sa krus? Ama ko, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Meaning, mga kapatid, instead na siya ay magbanta, kung ikaw kaya, Brother Manning, ang nakapako doon, we're happy that you're, Brother Manning, we're happy that you're okay, na ikaw ay naka-recover. Praise the Lord, we prayed for you and we're happy you're here. Kung ikaw kaya, Brother Manning, ang ipako ko doon, ipapako ka namin doon. Oh, nandun ka. Ano kaya sabihin mo? Sabihin mo, humanda kayo pag nakaalis ako dito, patay kayong lahat sa akin. Di ba? Magbabanta ka, magagalit ka. Bakit ipinako ka doon? Pero si Jesus, ano sabi niya? Ama ko, patawarin mo po sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yun ang pag-ibig ni Kristo. Kahit ipinapako mo siya, hindi lang po siya pinako, nilagyan siya ng koronang tinik, sinibat pa siya sa gilid. Sinibat siya. Pero ang sabi niya, Ama ko, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Meaning, mga kapatid, hindi mo kailangang intain yung may napi-feel ka. Basta gawin mo yung sinasabi ng Diyos kahit wala kang napi-feel. Sumunod ka sa salita ng Diyos sapagkat ang pag-ibig ay pagsunod. Sabihin niyo po, pag-ibig ay pagsunod. Thank you. Kung mahal mo ang Diyos, susunod ka sa Diyos. Huwag mo intayin yung feeling. In fact, marami po sa atin ngayong umaga, hindi nyo feel magsimba. Di po ba? Kasi mainit. Napuyat kayo kagabi. Pagod kayo. Parang ayoko magsimba. Pero dahil mahal nyo ang Diyos, ayan, hindi nyo feel, pero nandiyan kayo. Palakpakan nyo nga po ang sarili nyo kayo nasa church. Di po ba? Sino po ang natutuwa na kayo nasa church? Si Lord. Sapagkat sinasabi po ng Biblia, huwag nyo kaliligtaan ang inyong mga pagtitipon-tipon, gayang ginagawa ng ilan. So kung merong natutuwa na kayo ay nasa church, si Lord. Ano po sabi ng Bible? Seek ye first the kingdom of God. So, sino ang natutuwa pag inuunan nyo ang church? Si Lord. Bagamat medyo parang napapagod kayo, inaantok kayo, parang tinatamad kayo, napapagod kayo, pero nag-church kayo, tuwang-tuwa si Lord. Sabihin nyo po sa katabi nyo, tuwang-tuwa si Lord sa'yo. Yan. Diba? Tuwang-tuwa si Lord sa'yo. It's not feelings, mga kapatid. So, ang sabi po dito, love is a choice. You choose to obey God. You choose to follow God. Love is action. So, pag tayo po'y nagkaloob, that is love. Alam ko po, marami sa atin, minsan may pangangailangan, may Panginoon, ito pong perang ito, pambayad ko ng kuryente. Pero dahil po, Panginoon, love kita, uunahin ko po ang pagbibigay.
Sapagkat sinabi ng Bible, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, o suntakal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. So out of love and out of obedience, you give to God what belongs to God. Out of love, out of obedience, you come to church. Out of love, out of obedience, you serve. That is love. And that is how we should love the body of Christ. Jesus is our example. Kung paano tayo minahal ni Jesus, ganoon natin dapat mahalin ang gawain ng Panginoon. God is the source of love. Pag parang nanghihina ang inyong love, you pray to God, God, fill my heart with love para maibig ko yung mga kaaway ko, para maibig ko yung gawain mo, Lord God. Fill my heart with love. And then, the Holy Spirit will give you the power to love. It's the power of the Holy Spirit. Pag hindi na kaya ng iyong flesh, the Holy Spirit will give you the power to love, to express your love, to share your love. Now, alam niyo po mga kapatid, we have freedom of choice. We can choose. And God wants you to choose to do a loving response. Minahal tayo ng Diyos, nag-iintay siya ng ating response. At yun po, mga kapatid, ang atin pong ipapakita sa Kanya, sa atin pong patuloy na paglilingkod. Panginoon, salamat sa iyong kaligtasan, sa iyong biyaya, sa iyong pag-iingat. And God, I will obey you, I will serve you, I will give you my best. Loving response to God. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong church. Salamat po, Panginoon, sa iyong kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya, pagpapala. Salamat sa iyong pag-ibig higit sa lahat. Alam namin, Panginoon, na isinakripisyo mo ang Panginoong Jesus para sa aming kaligtasan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa aming lahat, na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang kung kami sumampalataya, hindi kami mapapahamak, kundi kami magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hayaan mo po, Panginoon, na kami mag-respond sa iyong pag-ibig. Love for love. You loved us. Help us to learn to love you, because the greatest commandment is to love our God with all our heart, soul, and strength. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, na anuman po ang hirap na aming dadaanan, anumang pagsubok, anumang hadlang, that we continue to give our loving response to God. Do the loving thing in every situation, in every circumstance, in every opportunity. Just do the loving thing for the glory of God. You help us to do that. We pray in Jesus' name. Amen and amen.